Dati ang tanging trabaho ko lang ay ang ipagmaneho si ma'am araw-araw. Tahimik lang ako sa driver's seat, siya naman sa likod, abala sa cellphone niya. Ang alam ko lang tungkol sa kanya, mayaman siya, maganda, at parang laging malungkot. Mag-asawa raw sila ni Sir pero parang hangin lang ang tingin ni Sir sa kanya. Walang imik, walang pansinan. Ang tanging utos lang sa akin ni Sir, ihatid at sunduin si ma'am at huwag na huwag pababayaan. Yun lang. Hanggang isang gabi nagulat ako. Umiiyak si ma'am sa backseat. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nag-aalok ako ng panyo, ng tubig pero umiling lang siya. Tahimik lang siyang umiyak hanggang makarating kami sa mansyon. Simula noon parang may nagbago. Nagsimula siyang magkwento. Mga simpleng bagay lang noong una tungkol sa araw niya sa mga nakasalamuha niya. Ako naman, nakikinig lang. Ano ba naman ang sasabihin ng isang hamak na driver, di ba? Pero habang tumatagal, lumalalim ang mga kwento niya. Tungkol sa pagkabigo niya bilang asawa, sa pangarap niyang magkaanak na hindi matupad-tupad, at sa panlalamig ni Sir. Doon ko nalaman na hindi pala lahat ng nasa ibabaw ng yaman ay masaya. Sa likod ng mga mamahaling gamit at malaking bahay, may isang babaeng uhaw na uhaw sa kalinga at pagmamahal. At sa araw-araw na pakikinig ko, hindi ko namalayan, nahuhulog na pala ang loob ko. Hindi na lang awa kundi pag-aalala. Nagsimula sa simpleng pag-aalok ng kape tuwing umaga. Tapos, pagdadala ng paborito niyang merienda. Mga maliliit na bagay na napapansin kong nagpapasaya sa kanya. Yung mga ngiti niyang dati ay pilit, ngayon parang totoo na. Sabi niya, ako lang daw ang nakakaintindi sa kanya. Ako lang daw ang nakikinig. At sa mga salitang yon, para akong dinuduyan sa alapaap. Isang gabi umulan ng malakas. Nasira ang sasakyan sa isang madilim na kalsada habang naghihintay kami ng tulong. Doon nangyari ang hindi dapat. Sa loob ng sasakyan, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nagkadikit ang aming mga labi. Isang halik na puno ng pagnanasa, ng lungkot at ng paghahanap. Isang halik na nagbago sa lahat. Naging doble ang buhay ko. Sa umaga, ako ang driver niyang laging nakayuko. Pero sa gabi, kapag wala si Sir, ako ang nagiging kanlungan niya. Ako ang pumupuno sa pagkukulang ng asawa niya. Alam kong mali. Sobrang mali. May pamilya akong naghihintay sa probinsya. Isang asawa at 2 anak na umaasa sa perang pinapadala ko. Pero ang tukso, ang init ng mga yakap niya, ang pangako ng isang buhay na hindi ko akalaing mararanasan ko. Nilamon nito ang buong pagkatao ko. Nagsimula akong magsinungaling sa pamilya ko. Kesyo kailangan mag-overtime, kesyo may special trip. Bawat pisong dapat ay para sa kanila, napupunta sa mga date namin ni Ma'am. Mga lihim na pagkikita sa mga hotel na hindi ko kayang bayaran kung sa sarili kong bulsa. Ibinibigay niya ang lahat. Damit, relo, pera. Sabi niya, para daw maging bagay kami. Para daw hindi ako magmukhang driver lang niya. At ako nagpadala. Nasilaw ako. Nasilaw ako sa karangyaan, sa atensyon. At higit sa lahat sa pakiramdam na ako ang pinakamahalagang lalaki sa mundo para sa isang tulad niya. Nakalimutan ko kung sino ako. Nakalimutan ko ang asawa kong nagtitiis sa maliit naming bahay. Nakalimutan ko ang mga anak kong sabik na sabik sa pag-uwi ko. Isang araw, tumawag ang asawa ko. Umiiyak. May sakit daw ang bunso namin, kailangan ng malaking pera para sa ospital. Bigla akong bumalik sa realidad. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hiningi ko kay mamang pera. Ibinigay niya pero may kasamang tanong. Hanggang kailan ka ba magpapanggap na masaya ka sa kanila? Piliin mo na ako, iwan mo na sila. Bubuhayin kita, tayo. Doon ako natigilan. Sa harap ng salamin, tiningnan ko ang sarili ko. Sino tong taong to? Ang daming mamahaling gamit, pero basag ang pagkatao. Anong klaseng ama ang ipinagpalit ang pamilya para sa panandaliang sarap? Kinabukasan, umalis ako. Hindi ako nagpaalam kay Ma'am, isinuli ko ang susi ng kotse sa guard. Lahat ng ibinigay niya iniwan ko. Umuwi ako sa probinsya. Sinalubong ako ng yakap ng asawa ko at ng mga tanong sa mata ng mga anak ko. Mahirap ipaliwanag. Mahirap aminin ang kasalanan. Hanggang ngayon daladala ko ang sugat. Wasak ang tiwala ng asawa ko.
at araw-araw kong pinagsisikapang buuin ulit. Mahirap, pero kailangan. Ang relasyon namin ni Ma'am, siguro para sa kanya, isa lang akong chapter sa malungkot niyang buhay. Pero para sa akin, ito ang bangungot na sumira sa lahat ng pinahalagahan ko. Nahulog ang amo ko, oo. Pero sa pagkahulog niya, hinila niya ako pababa. At sa pagbangon ko ngayon, mag-isa kong dinadala ang bigat ng pagkakamaling habang buhay kong pagsisisihan. Ito ang kwento ko. Ang kwento ng isang driver na naligaw ng landas dahil sa isang pag-ibig na bawal at mapanira.